Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Ani-chan Tagalog Anime Recap. Sa sandaling ito, sina Goku at Krillin ay patuloy na gumagawa ng kanilang mga pagsasanay. Habang lumilipas ang mga araw at buwan, mas nagiging mahirap ang pagsasanay, at nagiging mas malakas ang mga lalaki. Sa hapunan, karaniwang tinatapos ni Goku at Krillin ang lahat ng kanin. Samantala, si Master Roshi ay pumunta sa ilalim ng mesa upang kunin ang ilang pagkaing nalaglag niya, habang unti-unting lumalapit sa mga binti ni Lanch sa proseso. Di nagtagal, si Lanch ay nagdadala ng isang napakalaking palayok ng kanin, at hindi sinasadya, nawasak ang mesa mula sa bigat ng palayok, na naging dahilan ng pagkadurog ni Master Roshi sa ilalim nito. Nang maglaon, tinawag ni Goku si Master Roshi sa labas sa malaking bato, kung saan sinabi niya sa kanya at kay Krillin nung nakaraan. Sinabi niya sa mga lalaki na kung ililipat nila ito, makakatanggap sila ng pagsasanay sa martial arts mula sa kanya. Pagkatapos, ipinakita ni Goku at Krillin na pareho nilang kayang ilipat ang malaking bato, na ikinagulat ng matandang kalbo. Pagkatapos noon, sinabi ni Master Roshi sa mga lalaki na ang buong lihim sa likod ng Turtle Hermit Martial Arts ay ang routine. Sinabi niya sa kanila na ipagpatuloy ang routine, ngunit gumamit ng mas mabibigat na turtle shells na doble ang bigat. Samantala, sa isang malalim na kagubatan, si Yamcha ay gumagawa ng sarili niyang pagsasanay. Pagkatapos ng isang buwang pagsasanay, nagpasya siyang bumalik sa West City. Kinabukasan sa Western Capital City, pauwi na sina Bulma, Ulang, at Puar pagkatapos mamili. Galit na galit si Bulma kay Yamcha dahil hindi na niya ito makontak mula nang umalis ito para sa pagsasanay. Biglang nahulog ni Bulma ang isang orange sa kalsada, kaya pinuntahan niya ito. Sa hindi inaasahan, nalaman niyang malapit na siyang masagasaan ng isang truck. Sa kabutihang palad, siya ay nailigtas ni Yamcha sa tamang oras, at siya ay kagagaling lang sa kanyang pagsasanay. Hindi niya ito nakikilala noong una dahil isang buwan na itong hindi nag-aayos. Pagkatapos ay bumalik sila sa bahay ni Bulma para linisin si Yamcha. Mabilis na lumipas ang mga araw, hanggang isang araw na lang ang natitira bago magsimula ang World Martial Arts Tournament. Sinabi ni Master Roshi sa mga lalaki na tanggalin ang kanilang mga shell. Nang ginawa nila, napakagaan ng pakiramdam ni Goku at Krillin. Binigyan ni Lanch ang dalawang lalaki ng suit bawat isa. Di nagtagal, umalis sina Master Roshi, Krillin, at Goku papuntang airport. Sa eroplano, tumitingin si Goku sa bintana at naisip na ang mga ilaw ng lungsod ay mga bituin na nasa lupa. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, si Master Roshi at ang mga lalaki ay tumungo sa Coliseum upang mag-sign-in para sa paligsahan. Matapos silang mapirmahan ni Roshi, nakipagkita si Goku kina Yamcha, Bulma, Puar, at Ulang. Natuklasan din ni Goku na iba ang buhok ni Yamcha. Matapos muling batiin ni Yamcha si Goku, nag-sign-in na rin si Yamcha para sa tournament. Pagkatapos noon ay natutulog sina Master Roshi, Krillin at Goku sa isang hotel. Kinabukasan, pinangunahan ni Master Roshi sina Goku at Krillin sa nag-iisang lugar ng mga kakumpetensya, at binigyan niya silang dalawa ng mga bagong uniforme ng martial arts. Ang unang roadblock para sa mga lalaki ay ang elimination round. 8 manlalaban lamang ang dadaan sa elimination round upang lumaban sa totoong paligsahan. Sa sandaling ito, sinasabi ng World Tournament announcer sa audience na ang mga kakumpetensya lang ang papayagang pumasok sa elimination round hall. Medyo galit si Bulma tungkol dyan. Sa Elimination Hall, sinabi ng announcer sa mga kalahok na bagamat 137 ang dumating para lumahok, 8 lang ang makakalaban sa finals na gaganapin sa Coliseum. Sa labas ng gusali, gustong makita ni Bulma kung ano ang nangyayari sa loob. Sinusubukan niyang tumingin sa bintana, ngunit napakataas nito para sa kanya. Pagkatapos ay kinuha niya si Ulang upang iangat siya para makikita niya kung ano ang nangyayari. Samantala, sa bulwagan, patuloy na pinag-uusapan ng tagapagbalita kung paano mahahati sa 4 na block ang mga manlalaban. Ang dalawang nangungunang manlalaban mula sa bawat block ay makakapasok sa paligsahan. Pagkatapos ay pumunta siya upang pag-usapan kung paano kung ang isa ay sumuko, hindi na lumaban, o na-knockout sa ring, siya ay matatalo. Gayunpaman, ang pagpatay sa isang kalaban ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang sino mang gagawa niyan ay madi-disqualify. Magkakaroon din ng 1 minutong limitasyon sa oras. Kung ang isang laban ay natapos dahil sa oras na nauubos, ang mananalo ay ipagpapasya sa pamamagitan ng mga puntos. Bilang karagdagan, ang mga kuko ay magagamit lamang sa labanan kung natural ang mga ito. Sa sandaling ito,
Ang mga kakompetensya ay bumubunot ng palabunutan upang matukoy kung aling block sila ilalagay. Si Goku ay nakakuha ng 70 at si Krillin ay nakakuha ng 73. Ibig sabihin, pareho silang nasa block 3. Natakot si Krillin dahil ayaw niyang labanan si Goku. Sinabi sa kanya ni Goku na nasa magkabilang panig sila ng block at hindi sila maghaharap sa mga elimination round. Nasa block 2 si Yamcha at natutuwa rin siyang hindi niya kailangang harapin si Goku sa mga elimination round. Inakala ni Krillin na natatakot rin si Yamcha na kakalabanin si Goku. Lumalabas, gusto ni Yamcha na makaharap si Goku sa tournament ring, kung saan mas malaki ang arena at walang limitasyon sa oras. Di nagtagal, oras na ni Goku na lumaban. Siya ay makikipaglaban sa isang lalaki na halos 10 beses sa kanyang laki. Minaliit nila siya, at sinimulan nila siyang pinagtawanan. Nagsimula na ang laban at umatake ang malaking lalaki. Sa sobrang bilis, pumunta si Goku sa ilalim ng kanyang mga binti at iniwasan ang pag-atake. Iniisip ng malaking tao na nadurog niya si Goku. Pagkatapos ay ipinakita ni Goku sa malaking tao na siya ay okay sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang binti, at ang pagtapik na ito ay higit pa sa sapat upang matumba ang malaking tao mula sa ring. Nagulat ang lahat. Pagkatapos ng laban ni Goku, nakipagkita si Krillin sa mga bully ng Oran Temple. Natatakot si Krillin nang malaman na kakalabanin siya ng isa sa mga bully sa unang round. Naisip niya tuloy na dapat na lang siyang mag-drop out sa tournament. Gayunpaman, binigyan ni Goku si Krillin ng motibasyon upang labanan ang matangkad na kalbo. Maya-maya, nagsisimula na ang laban nila. Umaatake ang bully, ngunit umiiwas si Krillin sa pamamagitan ng pagtalon sa hangin. Pagkatapos ay sinipa niya ang bully sa sikmura, itinulak siya palabas ng bulwagan at sa isang brick wall. Bilang resulta, mayroon na ngayong malaking butas sa dingding, kaya mapapanood na nina Bulma, Wara at Ulam kung ano ang nangyayari sa paligsahan. Samantala, tinalo ni Yamcha ang isang malaking manlalaban sa isang sipa lamang. Habang nagpapatuloy ang mga round ng elimination, maayos ang takbo ni Goku, Krillin, at Yamcha. Gayunpaman, sa isang laban, si Krillin ay tila medyo natalo ng isa sa iba pang mga manlalaban. Pero sa totoo lang, pineke ito ni Krillin. Dahil dito natakot ang ibang manlalaban, dahil ginamit niya ang kanyang pinakamahusay na pag-atake, kaya sumuko siya. Nang maglaon, nakapasok sina Yamcha, Krillin, at Goku sa mga huling laban ng elimination round. Ang mga mananalo ay magpapatuloy sa paligsahan. Una ay si Yamcha, at natalo niya ang isang lobo ng madali sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang Blinding Wolf Fang Fist. Si Goku ay mayroon ding medyo madaling oras habang itinatapon niya ang kanyang katunggali sa labas ng ring. Pagkatapos ay nakipaglaban si Krillin sa isang oso at sinipa siya mismo sa pagitan ng mga mata, na pinaalis ang malaking oso. Tuwang-tuwa si Bulma at ang iba pa dahil umabante na silang tatlo. Pagkatapos ay lumabas si Master Roshi mula sa kung saan at sumang-ayon sa iba tungkol sa kung gaano kahusay ang ginawa ng tatlo. Sa sandaling ito, umalis sina Goku at Krillin para hanapin si Master Roshi at ang iba pa. Tinanong ni Goku kung kaya niyang tumayo sa ulo ng isang lalaki na ito para makita at hanapin sila. Samantala, binigyan ni Master Roshi si Bulma ng souvenir t-shirt at keychain, ngunit pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na magpalit nito, dahilan upang matamaan niya ito para sa isang perverted trick. Dumating sina Goku at Krillin upang makita sila at narinig kung paano sila pinapanood ni Bulma na naglalaban at nagpapalakpak. Sa oras na ito, kailangang umalis sina Goku at Krillin dahil sa isang anunsyo na humihiling sa 8 finalist. Biglang napagtanto ni Ulang na nawala rin si Master Roshi. Ang 8 finalist ay nagkikita sa isang silid, kung saan sinabihan sila ng World Tournament announcer na mag-draw ng mga numero. Bago siya dumating, napagtanto ng iba pang mga kalahok na ang isa sa mga katunggali ay talagang nakakatakot at napakabaho. Sinabi sa kanila ni Yamcha na ito ay si Bacterian, isang manlalaban na hindi pa naliligo sa buong buhay niya, at ang kanyang mga taktika para manalo ay ang kanyang napakasamang amoy. Sa oras na ito, lahat sila ay nag-draw ng kanilang mga numero. Sa hindi inaasahang mga resulta, talagang napunta sa unang laban na si Krillin ang lalaban kay Bacterian. Ang ikalawang laban ay Jackie Chun vs Yamcha, ang pangatlong laban ay Nam vs Ranfan, at ang huling laban ay Goku vs Giran. Magsisimula na ang unang laban dahil naiinis ang karamihan sa amoy ni Bacterian. Inihagis ni Bacterian ang kanyang mabahong hininga kay Krillin, pagkatapos ay ipinahid ang kanyang buong kamay sa kanyang punja, at inilagay ito kay Krillin. Sa hindi inaasahan, na-corner niya si Krillin. Agad na tumakbo si Krillin sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit si Bacterian ay tumalon kay Krillin ng paulit-ulit. Nang nahuli siya ni Krillin,
Naglabas si Bacterian ng napakalakas, malakas, at mabahong utot sa buong Krillin. Si Bacterian pagkatapos ay nagiging bastos at umupo kay Krillin, pagkatapos ay kinuskos ang kanyang puwit kay Krillin saglit. Idinikit ni Bacterian ang kanyang paa sa mukha ni Krillin, kaya lalong hindi kanais-nais. Ang bawat tao ay nanonood sa pananabik. Si Bacterian ay nagpapatuloy sa pag-roll kay Krillin pabalik-balik gamit ang kanyang kanang paa. Sa sandaling iyon, si Goku, na nakahawak sa kanyang ilong, ay nagsabi kay Krillin na guni-guni niya lamang ang mga amoy at na ito ang pumipigil sa kanya mula sa pag-atake. Gamit ang kaunting kaalaman na ito sa kanyang kalamangan, mabilis na nakabawi si Krillin. Si Bacterian ay bumuo ng laway sa kanyang bibig, at pinakawalan ang kanyang finisher, ang deep-throated mucus-filled Logi of Death. Gayunpaman, iniiwasan ni Krillin ang mabahong glob ng spit at snot, at sinipa si Bacterian sa muka, na nagpabagsak sa kanya. Direktang tumalon si Krillin sa dibdib ni Bacterian, ibinaba ang kanyang pantalon, at umutot sa mukha ng lalaki, dahilan para sumuko si Bacterian. Ang susunod na laban ay kay Yamcha laban kay Jackie Chan. Si Yamcha ay nakatayo pa rin sa ring, naghihintay sa pagdating ni Jackie Chan. Nasa crowd si Bulma, kasama si Puar at Ulang, na naiintriga kay Jackie Chan, kahit hindi pa niya ito nakikita. Sa sandaling makita niya siya, tinawag niya itong isang malutong na matandang lalaki at nagsimulang mag-cheer para kay Yamcha. Agad na nagpakawala si Yamcha ng isang hanay ng mga pag-atake kay Jackie Chan. Sa hindi inaasahan, iniiwasan ni Jackie Chan ang lahat ng pag-atake ng walang problema. Kaya ginamit ni Yamcha ang kanyang makapangyarihang Wolf Fang Fist, ngunit mabilis itong naiwasan ni Jackie Chan, na ikinamangha ng lahat. Si Jackie Chan, pagkatapos ay bahagyang pumalakpak ng kanyang mga kamay, at isang alon ng enerhiya ang lumabas at inilunsad kay Yamcha paalis ng ring at pinalabas siya sa sahig ng arena. Nagbibigay ito kay Jackie Chan ng panalo sa pamamagitan ng ring out. Nagulat si Krillin at Goku na napakadaling natalo si Yamcha. Agad na natakot si Krillin dahil kaharap niya si Jackie Chan sa susunod na round. Ang susunod na laban ay sa pagitan ni Nam at Ranfan. Si Nam ay isang lalaking iniisip na kailangan niyang manalo ng premyong pera para makabili ng tubig para sa kanyang mahirap na nayon. Si Ranfan ay isang mapang-akit na babae, na ginamit ang kanyang mga panlilinlang na pambabae upang talunin ang kanyang mga kalaban, ngunit siya ay isang bihasang manlalaban. Ayaw ni Nam na manakit ng babae, ngunit gagawin niya kung kailangan niya. Sa pagtatapos ng laban, naghubad na lang si Ranfan ng kanyang mga pangilalim na damit. Nagambala si Nam dito, ngunit napagtanto niyang kailangan niyang manalo para sa kanyang nayon. Sa pagpikit, hindi niya ito nakikita at sa isang pag-atake, nawalan siya ng malay, at si Nam ang nanalo sa laban. Habang nagpapatuloy ang World Martial Arts Tournament, nalaman ni Goku na siya ay nakaayos upang labanan ang isang nilalang na kilala bilang Giran. Habang nasa ring ang dalawa, ipinagpaliban ang laban dahil sa maulan na panahon. Bilang resulta, nagpa siya ang ilan sa mga kalahok sa World Tournament na pumunta sa malapit na restaurant. Sa restaurant, kumakain si Goku kasama ang kanyang mga kaibigan, at si Giran ay payapang nag-o-order ng kanyang gatas. Bigla niyang narinig na pinagtatawanan siya ng mga monghe mula sa Oren Temple, kaya pinagbantaan niya sila. Pagkatapos ay sinabihan ni Giran ang bartender para sa karagdagang gatas, at sinimulang salakayin ang mga monghe. Bago pa mapuno ang baso ay pinalo na niya sila lahat. Pagkatapos ay tumayo si Yamcha kay Giran, para sa pagsakit sa kanila. Nasangkot din si Goku at gusto ng labanan si Giran. Pagkatapos ng maliit na alitan sa pagitan ng dalawa, pumasok si Jackie Chan at sinabihan silang huminto. Kinabukasan, magsisimula na ang laban, ngunit wala pa rin si Goku. Hinahanap siya nina Ranfan, Krillin, Yamcha, Nam, at Jackie Chan. Isinasaad ng World Tournament announcer na kung hindi dumating si Goku sa loob ng 2 minuto ay madi-disqualify siya. Inakala ni Giran ay umatras na si Goku dahil sa takot. Sa kabutihang palad, natagpuan ni Ranfan si Goku na natutulog sa isang sulok ng stadium. Ginising nila siya, at ipinaalam niya sa kanila na siya ay naupo at nakatulog sa simoy ng hangin, na ikinagulat nila. Kinaladkad siya ng announcer sa ring bago pa man siya tuluyang magising. Nagulat ang mga manunood nang marinig nilang umidlip si Goku, ngunit naisip ni Giran na kinukutsa siya ni Goku. Nagsimula ang laban habang si Giran ay patuloy na nagbabanta kay Goku, ngunit hindi niya ito pinapansin. Habang naglalaban sila, pinalo ni Giran ng isang malakas na hampas si Goku sa pamamagitan ng isang dirty trick. Inakala ng lahat na ma-knockout siya, ngunit bumangon si Goku at patuloy na lumaban. Sa puntong ito, itinapon ni Goku si Giran sa labas ng ring at naniniwalang siya ang nanalo.
Sa hindi inaasahan, si Giran ay maaaring lumipad at bumalik sa ring, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay naglunsad siya ng merry-go-round gum sa paligid ni Goku, dahilan para matrap siya. Pagkatapos ay itinapon niya si Goku sa malayo, ngunit tinawag niya ang Flying Nimbus at bumalik sa ring. Namangha ang manonood, habang si Giran naman ay nabigla. Sinabi ng mga hukom na papayagan nila ito, ngunit bawal na itong gamitin muli. Habang si Giran ay malapit ng matamaan muli si Goku, bigla siyang nawala. Nakakagulat, ang buntot ni Goku ay muling tumubo, at pinamamahalaan niyang manatili sa ring. Sa puntong ito, nakalaya si Goku mula sa mga lilang singsing, at pagkatapos na makita ang pinahusay na lakas ni Goku pagkatapos tumubo ang kanyang buntot, sumuko si Giran. Kaya naman, umabante si Goku sa semifinals. Sa sandaling ito, sinabi ng World Tournament announcer na wala pang sumuko sa quarterfinals dati, ibig sabihin, ginawa ni Giran ang kasaysayan ng World Martial Arts Tournament. Pagkatapos ay sinabi niya na makakaharap ni Goku si Nam, at makakalaban ni Krillin si Jackie Chan sa semifinals. Dinala ng announcer sina Goku at Krillin para sa isang pakikipanayam at pinupuri sila kung gaano sila kalakas para sa gayong mga kabataan. Sinabi ni Krillin na siya ay 13. Pagkatapos ng ilang kalituhan tungkol sa kung ano ang mikropono, sinabi ni Goku sa lahat na siya ay 12. Sinabi ng announcer kay Goku na kakaiba na mayroon siyang buntot at sumang-ayon si Krillin, kaya ibinaba ni Goku ang kanyang pantalon at ipinakita sa karamihan ang kanyang hubad na puwitan kung saan nakadikit ang buntot, na ikinagalit ng tagapanayam. Pagkatapos ay nagtanong ang announcer tungkol sa kanilang pagsasanay, at sinabi sa kanya ni Krillin na sila ay sinanay ni Master Roshi, na nakakuha ng isang kolektibong, mula sa karamihan na parang ipinaliwanag nito ang lahat tungkol sa kung bakit napakalakas ng mga bata. Ang announcer ay nag-extrapolate at nagsasabi sa lahat na ang estilo ng pakikipaglaban ng Turtle Hermit na si Master Roshi ay maalamat, at ang saya na sumali sa kanyang 2 estudyante. He quips na nakakapagtaka na buhay pa si Master Roshi. Pagkatapos ay tinanong ng announcer si Krillin kung ang laban niya kay Jackie Chan ay magiging isang madaling panalo dahil sa kanyang tagapagsanay, ngunit sinabi ni Krillin na wala pa siyang madaling laban. Samantala, iniimbestigahan ni Yamcha si Jackie Chan at inakusahan siyang si Master Roshi, ngunit itinanggi ito ni Jackie Chan. Lumabas si Jackie Chan sa arena at humingi din ng panayam. Sinabi ng tagapagbalita na walang oras, ngunit ninakaw ni Jackie ang mikropono at gumawa ng isang numero ng kanta at sayaw, pinupuri ang kanyang sarili at tinatanong ang mga kababaihan ng madla kung sinusundot nila siya. Sumama si Goku sa dulo, sumasayaw kasama si Jackie Chan. Nang tapos na sila sa kanilang ginagawa, ang announcer ay nagpatugtog ng gong. Nagsimula na ang semifinals nang magsimula ang laban nina Jackie Chan at Krillin. Sabay-sabay natin abangan ang part 5 ng anime na ito. Talagang nakaka-excite ang susunod na bahagi, kaya manatiling nakatutok at patuloy na sumuporta sa channel na ito para sa higit pang nakaka-enjoy at matitinding laban ni Goku. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.